Bago tayo magsimula, para sa mga nag-aantay ng Pintados t-shirt natin, ni Asul, Makmak at Aklas, available siya sa June 1 pa. Pero ang meron tayo ngayon, Hukluban t-shirt. Available to 2 colors, color white and color black. Pakita ko sa inyo ang design. Meron siyang malaking print ng matandang hukluban sa likod at nasa kamay niya ang buwan. Ang mahukluban ay isa sa may pinakamataas na antas ng dasal sa kaliwa o kadiliman. Kaya meron siyang hawak na buwan dahil kaya niyang manipulahin ng kahit anong bagay, maging ang mga tao, lalong-lalo na pagsapit ng dilim. Sa harapan meron siyang hukluban na nakasulat at nariyan din ang logo natin. Available hanggang 2XL. Meron tayong promo sa lahat ng bibili ngayon hanggang sa Sunday lang ng 9 p.m. Automatic merong kasamang gold stainless or silver stainless. Original yan. Hindi kinakalawang at hindi nagfe-fade. Or pwedeng marahuyo bracelet or gunita bracelet. Nasa inyo ang choice. Basta bago mag-check out, maglagay lang ng note kung ano ang gusto nyong free. Nasa comment section ang link ng Shopee natin para maka-order. Uulitin ko, hanggang Sunday lang ng gabi ang promo, kaya order na. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ben. Walang eksaktong taon. San Dionisio. Palaging naiiwan ang magkapatid sa barong-barong. Abala ang mga magulang sa paglalako ng mga bagay na pwedeng mapagkakitaan. Nakatira ang pamilya nila sa kabundukan. Wala silang kapitbahay. Namana ng ama ang lugar. Ben anak, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo ha. Tatawid kami ng nanay mo sa kabilang isla. Dadali namin itong si Jessa. Palagi kasing masakit yung ipin eh. Ipapabunot na lang siguro ito ano. Dako, itong batang ito, ang hilig kasing maggat-ngat. Wika ng ama. Ay naka, naubos na yata ang lahat ng ipin niya. Halika nga muna Jessa, patingin ako. Ay, kailangan na nga talagang mabunot. Baka mamaga pag di naagapan. Wika ni Nanay Belinda. Walang malapit na pagamutan sa lugar, kaya kailangan pang tumawid ng dagat o hindi kaya naman bumiyahe ng malayo. Martes ng umaga, nahirapan ang pamilya sa distansya ng kanilang pamumuhay sa kabiasnan. Mas pinili pa rin nilang manatili sa lugar dahil paraiso sa kanila ang ganda ng kabuang taniman. Isang bahay kubo, ngunit nabubuhay naman sila kahit salat sa pera. Maraming makakain sa lugar, kagaya na lamang ng mga sari-saring prutas, gulay at marami pang iba. Kaya kampante din ang mga magulang at kahit maiwan sila, mabubuhay ang mga ito. Ni hindi nakatungtong sa sekundarya ang mga bata dahil kung may pagkain man sila, wala naman silang perang panggasto sa pag-aaral. Naiwan ang tatlong magkakapatid. Nagkanya-kanya sila ng paglikha ng mga bagay na makakalibang sa kanila. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan ng mga bata. Hanggang sa sumapit na ang dilim, kinausap ni Ben ang mga kapatid na baka hindi makakauwi ang mga magulang, kaya maaga silang magsasarado ng tahanan. Sa panahong ito, maaga silang natutulog dahil wala namang ibang pagkakaabalahan. Manong Ben, wala po ba tayong sinaing?
nagugutom po ako eh. Konti lang po kasi yung nakain ko kanina. Wika ni Nesyo. Naku, wala eh. Bukas na lang ha, matulog ka na. Maaga pa tayong maunguha ng saging eh. Tugon ni Ben sa kapatid. Manong, ako din. Kapag nauna kang nagising-gisingin mo ko ha, sasama ko sa inyo, Manong. Wika ni Neri. O sige na, matulog na. Huwag nang maingay. Huling wika ni Ben. Nagising si Mary na may kung anong matulis na bagay ang sumusundot sa kanya. Nang maimulat ang mata, may gumagalaw sa dingding. Ngunit dahil madilim, hindi niya masyadong maaninag. Ginising ni Neri ang dalawang kapatid. Bumangon ng tatlo. Tinakpan ni Ben ang bibig ng mga kapatid dahil ayaw niyang makagawa ito ng ingay. Napadasal si Mary nang makarinig siya ng boses. Hinila ni Ben ang mga kapatid hanggang sa gilid ng aparador. Kinapa nito ang ice pick na nakasabit sa gilid. Habang inaalo ang mga kapatid, naalala niya ang bilin ng ama na kapag merong masasamang loob, huwag matatakot, bagkus mag-isip ng paraan kung paano matutulungan ang sarili. Akmang hihilahin na ng nilalang ang dingding na gawa lang sa amakan. Walang pagdadalawang isip na tinusok ni Ben ang kamay nito. Napasigaw ang nilalang. Pilit na hinila si Ben ng nilalang palabas. Sa sobrang lakas ay nasira ang dingding ng tahanan. Lumantad sa magkakapatid ang sobrang nakakatakot na itsura. Napakapangit. Kahit madilim, nakikita nila ang kabuang itsura dahil sa liwanag ng buwan. Huwag kayong tatakbo. Diyan lang kayong dalawa. Mas delikado kung tatakbo tayo sa gubat. Nesyo, kunin mo yung tungkod sa bintana. Neri, hawakan mo yung habak ni tatay. Sige, subukan mong sumugod nang makita mo yung hinahanap mo. Hindi ka makakalis ng buhay dito. Wika ni Ben. Sige na, Manong, patayin mo na yan. Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Tapos, iniistorbo niyan. Wika ni Nesyo. Habang karap ang nilalang na iniinda ang natamong sugat, nakatitig ng masama sa kanila at mukhang nais magsalita. Matatapang ang mga batang bundok, lalo na ang lahi nila Ben. Tumayo ng dahan-dahan ang nilalang, akmang may kukunin sana, nang bigla itong hinampas ni Nesyo ng kawayan. Sige, gumalaw ka pa. Hindi kita titigilan ng pukpok. Manong, patayin na natin to. Wika ni Nesyo. Wag. Hayaan natin. Sige, aswang. Dapat magtanda ka eh. Kung gusto mong mambiktima, huwag sa mga taong nakatira sa bundok. Sanay na kami sa inyo eh. Sanay na kaming nakakakita ng mga hindi pangkaraniwan. Talagang kami pa yung tinakot mo ah. Gumapang palabas ang nilalang. Naiwan ang tatlo sa tahanan. Nakatulog sila ng payapa ilan sandali ang lumipas. Umaga na nang makauwi ang mga magulang. Nagulat ito nang makita ang nangyari sa tahanan. Wasak ang dingding. Nagkalat ang mga damit sa lapag. Hinanap ng ama ang tatlo nang biglang bumangon si Nesyo. Manong, gising na. Nandito na si nanay at tatay. Pasensya na po kayo ha. Marami pong nasira sa bahay. Wika ni Nesyo sa mga magulang. Pagpasensya niyo na po. Kumusta po? Maayos na po ba si Jessa? Ay nako, huwag niyong alalahanin ang kapatid niyo.
Maayos naman siya. Ang itatanong ko, anong nangyari? Bakit ganito yung bahay? Wika ng tatay. Kasi po tay kagabi may aswang. Bagong yanggaw po siguro. Wala naman pong nangyaring masama sa amin. Pero nasugatan po siya ni Manong Ben. Nagkatinginan ang tatlo. Habang nagkikwento si Neri, hindi maiwasang maiyak. Mabuti na lang ay meron siyang matatapang na kapatid. Napapaisip ang ama kung saan nanggaling ang aswang. Ilang taon na sila sa lugar. Wala namang ibang bahay na mapaghihinalaan. Maliban na lang sa isla na sinasabi nilang pinamumugaran ng aswang. Yung mag-asawa na sobrang bantog sa kanilang lugar. Baka yung anak nung mag-asawa. Sige na. Tulungan nyo nang ayusin yung bahay. Mamayang gabi siguradong babalik yon. Maghiganti ang pamilya. Ayusin yung maigi ang dingding. Papalibutan natin ang basyawan. Isang uri ng baging na mabisang pangontralaban sa aswang. Habang nagluluto ng makakain ang ina, abala sa pag-aayos ng tahanan ang mag-ama. Walang hati ang bahay. Angat ito ng kaunti sa lupa. May 5 baitang na hagdan at nilagyan lang ng espasyo sa ibaba. Ito ang nagsisilbing kusina. Tabi-tabi kong matulog ang mga ito. Paggabi na nang umakyat ang mag-anak, habang ang ama naman nasa baba, naghahasa ng itak at nagsisiga ng goma. Mag-aalas 7 ng gabi. Wala silang ilaw kahit maliit na gasera. Maaga silang kumain ng hapunan at maaga ding natulog. Pasipol-sipol si Tatay Ronaldo. Umalinsangan ang lugar. Maliwanag ang buwan. Papakyat na sana ang ama nang biglang may sumitsit. Nanayo ang balahibo niya. Nagmamadaling pumasok at sinarado ang pintuan. Gising pa ang pamilya ng mga oras na yun. Hanggang sa biglang may humampa sa dingding at dito na nagsalita ng pabiro ang ama. Nako, kilala kita. Alam mo namang mahirap kami. Tapos tataluhin mo pa. Gutom ang pamilya ko. Kung pwede, hatian mo na lang kami ng mapapakyaw mo. Ipagpapasalamat pa namin yon, kaibigan. Kaysa kami pa yung tataluhin mo. Pero kagaya ng sinabi ko, kilala kita. Alam ko kung saan ka nakatira. Nakarinig sila ng pagaspas papalayo sa lugar. Madaling araw na nang biglang may bumagsak sa bubong. Lumusot ito sa loob ng tahanan. Napabalikwas ang ama nang makita ang supot na may laman na kung ano. Laking gulat nila nang makakita ng karne. Ngunit magpasaganon pa man ay hindi nila ito kinain. Bagkus ay inilibing nila ito sa lupa dahil siguradong isa itong uri ng pangyayanggaw. Magmula ng araw na yun, halos araw-araw silang binabagsakan ng kung anong nilalang ng pagkain. Natatawa na lamang ang pamilya dahil patuloy lamang nila itong inililibing sa lupa. Ngunit magpasaganon pa man, nagpapasalamat ang pamilya dahil hindi sila binibiktima ng aswang. Patuloy lang itong sumusubok na sila ay mayanggaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Domeng. Taong 1972. La Union. Si Mang Domeng ay tagahatid ng sulat. Nang mga panahong yun, uso pa ang liham at sobre
upang magpadala ng mensahe sa mga tao, pati na rin ang iba pang transaksyon. Bata pa lamang si Mang Domeng na magsimula siyang magtrabaho bilang kartero. Hindi siya nakapagtapos ng elementarya, ngunit dahil masipag naman ito at kabisado niya ang buong bayan kaya nakuha siya sa trabaho. Halos 1 dekada na si Mang Domeng na nagtatrabaho bilang kartero. Dahil mas dumadami ang mga sulat na natatanggap ng opisina, nagdagdag sila ng mga tauhan at naitaas ang ranggo ni Mang Domeng bilang pinuno ng mga kartero. Natuwa naman si Mang Domeng sa pangyayari. Napapansin at pinapahalaga ng kumpanya ang labis na pagsusumikap at sinusuklian nila ito. Hindi inaasahan ni Mang Domeng na bilang pinuno, kailangan niyang manatili sa opisina. Siya ang naatasan na hatiin ang sulat sa kanyang nasasakupan. Akala niya, bilang tagapamuno ay siya rin na maghahatid ng mga sulat kaya niya tinanggap ang posisyon. Nakagawian na rin ni Mang Domeng ang paglalakad, kaya naman nahirapan siya sa bagong trabaho. Nahihirapan si Mang Domeng na ibuhos ang buong araw sa opisina. Ngunit dahil ito ang patakaran, pinagtiisan na lamang niya ito ng ilang buwan. Hindi naging masaya si Mang Domeng sa bagong trabaho. Bagamat lumaki ang kanyang sahod, hindi naman niya nagustuhan ang kakulangan sa ehersisyo. Ginawa niya ang lahat sa opisina at palagi siyang naglalakad ngunit kalaunan. Napagsabihan siya ng tagapamahala na kailangan niyang manatili sa upuan at asikasuhin ang mga papeles. Isang araw, nagpaalam na aalis na ang isa sa kartero dahil luluwas na ito ng syudad. Naiwang bakante ang posisyon. Walang gustong pumalit dahil ayon sa iba, dahilan na lamang ito ng empleyado para makalis. Ayon dito, sa tuwing dadalhin niya ang mga sulat sa bahay ni Aling Mercy, palagi nitong nakakaengkwentro ang kalbong aso sa daan. Hindi naman sana siya mababahala sa simpleng aso lamang. Ngunit napakapula ng mga mata nito. At dahil walang balahibo ay kitang-kita ang maitim nitong balat. Natigil ang usapan ng mga empleyado nang lumapit si Mang Domeng. Gusto pa sana niyang malaman ang tungkol dito ngunit nagsialisa na ang mga kartero. Naiwang mag-isa si Mang Domeng. Muli siyang nalungkot. Nais niya talagang lumabas muli at gawin ang nakasanayan niyang trabaho. Tila sinagot ng Diyos ang kanyang hiling. Nakita niya ang lagayan ng mga sulat na dapat sanang ipapadala ng umalis. Ngunit dahil wala na ito, wala nang maghahatid ng mga sulat. Kaya inatasan ng tagapamuno si Mang Domeng na siya na lang muna ang maghahatid ng mga sulat hanggat hindi pa sila nakakahanap ng kapalit. Tuwang-tuwa si Mang Domeng nang marinig yon at nagmamadali niyang kinuha ang kagamitan at ginawa ang trabaho. Bagamat nakakapagod, hindi makakaila ng mga residente na ito ang kasiyahan ni Mang Domeng. Hindi na namalayan ni Mang Domeng na hindi pala siya nagtanghalian. Nawili siya sa paghatid. Hindi na rin niya namalayang gabi na pala. Huling sulat na lamang ang natitira sa kanyang lagayan. Bahagya siyang nalungkot dahil nais pa sana niyang maglakad-lakad. Ngunit pumunta na lamang siya sa lokasyon ng pagdadalhan ng sulat. Napatigil na lamang si Mang Domeng nang makita niya ang pangalan na nakasulat. Para ito kay Aling Mercy. Naalala niya ang kwento ng mga katrabaho, kaya nagdoble ingat si Mang Domeng. Hanggang sa narating niya ang tirahan ni Aling Mercy. Walang humpay sa pagtingin sa daan si Manong Domeng. Nais niyang masigurado na wala ang nilalang na kinikwento ng mga katrabaho. Matapos niyang maibigay ang sulat kay Aling Mercy, nagulat siya nang bigla itong magsalita. Pasensya ka na, Manong Domeng, ha? Alam kong delikado sa lugar ko lalo na tuwing gabi. O siya, mag-iingat ka. Maraming aso sa kalye, pero baka hindi aso ang makita mo. O kaya naman,
makatagpo sa'yo. Wika ni Aling Mercy sabay sara ng pintuan. Kinilabutan si Mang Doming sa sinabi ng matanda. Ngunit hindi naman siya nag-alala. Dahil kahit papano, pamilyar siya sa kwento kaya nagdala siya ng itak. Kung sakali man na totoo ang haka-haka ng mga katrabaho. Hanggang sa nakalis na si Mang Doming kila Aling Mercy. Natawa na lamang siya sa sarili. Bahagyang nangamba si Mang Doming na mapagtanto niyang maaari siyang makwestiyon sa dala niyang itak. Wala naman sigurong magyayaring masama no? Masyado lang ako nag-aalala. Wika ni Mang Doming sa sarili. Nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad. Ngunit natigilan siya na makarinig ng ingay. Dahil ayaw pa naman niyang umuwi. Napag-isipan niyang sundan ang pinagmulan ng ingay. Dahan-dahan siyang naglakad sa damuhan. At kalaunan ay nakita niya ang pinagmumulan ng ingay. Isang aso na kumakain. Gumaan ang loob ni Mang Doming na makita ito. Tatalikod na sana siya upang umuwi. Ngunit biglang kinabahan si Mang Doming nang makita na ang kinakain ng aso ay buong kamay. Agad itong napaatras ngunit sa sobrang gulat. Nabitawan niya ang dalang itak. Kaagad na naalerto ang nilalang. Kaya hinabol siya nito. Kumaripas ng takbo agad si Mang Doming at hindi na niya nabitbit pa ang itak. Dahil ilang buwan na siyang hindi nakakapaglakad. Madaling napagod si Mang Doming. Hingal na hingal siya ng mga oras na yon. Kaya napilitan siyang tumigil. Kaagad siyang naabutan ng nilalang at kitang-kita ng mga mata niya na mas masahol pa ang itsura nito kesa sa mga kwento. Kalbo nga ang nilalang ngunit napakaitim ng balat. Aakalain mong uling ang nilalang kung hindi mo ito nakitang gumalaw. Napakatalas din ng mga ngipin at napakalaki ng bibig ng nilalang. Ngayon lamang nakakita ng aswang si Mang Doming. Sa isip niya, baka ito na rin ang huli. Dahan-dahang lumapit ang nilalang kay Mang Doming. Bigla siyang sinunggaban. Kinagat nito ang kanyang kaliwang binti at napasigaw siya sa sobrang sakit. Sinubukan niyang sipain at sakta ng nilalang. Ngunit napakalakas pa rin ang kagat nito. Hanggang sa tuluyang naputol ang kaliwang binti ni Mang Doming. Kumalat ang dugo sa sahig. Buong akala niya, ito na ang kanyang katapusan ngunit biglang tumalsik ang ulo ng nilalang. Oh, ikaw pala yan. Akala ko ba umalis ka na sa trabaho? Wika ni Mang Doming. Opo, aalis na ako pero bago ko tuluyang magbagong buhay. Gusto ko mawala na ang nilalang na yan. Ayaw ko naman po sa pagkawala ko. May ibang buhay naman po ang mawala. Halina ko kayo, Mang Doming. Dadaling ko na kayo sa ospital. Tugon ng katrabahong umalis. Binitbit niya si Mang Doming at inatid sa ospital. Nabalitaan ng opisina ang nangyari at nagmamadali silang pumunta upang kamustahin si Mang Doming. Muling nagpasalamat si Mang Doming sa katrabahong umalis at nagpasalamat din ang iba pa sa kanya. Aalis ka na ba talaga? Total, wala naman na yung nilalang. Baka pwede ko nang bumalik sa trabaho mo. Pero kung gusto mo talagang umalis, aalis ka naman bilang bayani. Wika ng isang katrabaho. Hindi naman po ganun ang gusto ko. Ayaw ko lang may buhay pang mawala dahil sa kaduwagan ko noon. Tugon ng katrabahong umalis. Nag-usap pa sila bago tuluyang nagpaalam ang katrabaho. Simula noon, hindi na talaga nakapaglakad si Mang Doming. Bagamat nalulungkot siyang tuluyan nang nawala ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Nanatili pa ring masaya si Mang Doming. Kalaunan ay may bago ng kartero.
Kumalat ang balita sa bayan tungkol sa pagpaslang ng aswang malapit kila Aling Mercy. Ngunit dahil dito, hindi maiwasang kumalat din ang kwento na baka mangkukulam ang matandang babae. Nakakapagtaka naman dahil kahit malapit kila Aling Mercy ang nilalang, hindi siya nagkaproblema. Doon kumalat at lalong natakot ang mga residente sa paglapit kila Aling Mercy. Maging ang mga kartero, ayaw nang maghatid ng sulat doon. Dahil dito, si Mang Doming na lang ang nagpresenta na magdala ng sulat. Bagamat putol na ang kaliwang binti, hindi naman yun naging hadlang upang makapaghatid pa rin siya ng mga sulat. Kahit na hindi na ito katulad ng dati, kahit papano ay masaya naman siyang nagagawa pa rin ang makapaghatid ng sulat.